Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 26 loose firearms isinuko sa Lanao del Sur. Maritime interdiction, boarding, helicopter at explosives drills sa RIMPAC 2026. Sinubok ang kakayahan ng Philippine Coast Guard. 16,000 ang mga taga-Palawan tumanggap ng ayuda. PBBM pinasinayaan din ng 886 million irrigation project. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. 26 na loose firearms ang isinuko sa pulisya sa Bacolod, Calawi, Lanao del Sur noong July 21, Martes, bilang bahagi ng kampanyang One Less Firearm, One Less Crime ng Lanao del Sur Police Provincial Office. Pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat ang turnover ng mga armas na voluntaryong isinuko sa pakikipagtulungan ng Bacolod, Calawi Municipal Police Station, lokal na pamahalaan at mga barangay. Formal na iniabot ni Mayor Abdul Mohaimen di patuan ang mga nakolektang baril sa pulisya. Ayon kay Kabuhat, mahalaga ang pakikiisa ng komunidad upang mabawasan ang paglaganap ng mga ilegal at hindi lisensyadong armas. Bilang pagkilala sa kanilang suporta sa kampanya, ginawaran ng Certificates of Appreciation ang alkalde at ang 26 na barangay chairpersons na tumulong sa voluntaryong pagsuko ng loose firearms at sa pagpapatibay ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Aktibong lumahok ang Philippine Coast Guard o PCG sa Rim of the Pacific o RIMPAC Exercise 2026 sa Hawaii, kasama ang pinakamalaking hukbong dagat sa mundo sa serya ng high-risk maritime security drills. Pinangunahan ng BRP Gabriela Silang ang mga pagsasanay sa Visit, Board, Search and Seizure o VBSS, Maritime Interdiction, Tactical Boarding at pag-aresto sa mga simulated suspect sa tulong ng helicopter insertion gamit ang fast rope insertion extraction system o FRIES. Nakiisa rin ang PCG sa Counter Improvised Explosive Device o CIED training kasama ang US Navy Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit 11 na nagturo ng pagkilala at pagneutralisa sa mga pampasabog. Lumahok din ang mga Coast Guard at hukbong dagat mula sa Estados Unidos, Japan, Mexico, Peru at New Zealand. Ayon sa PCG, pinatatatag ng mga pagsasanay ang interoperability, crisis response at kakayahan ng bansa sa pagtugon sa maritime threats at pagpapanatili ng seguridad sa karagatan. Umabot sa 16,000 na mga residente ng Puerto Princesa City ang tumanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program ng pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rollout ng food assistance sa Palawan noong July 23, Huwebes. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga senior citizen, solo parent at low-income earner. Ayon sa Pangulo, binago ng pamahalaan ang Local Government Support Fund upang mapabilis ang paghahatid ng ayuda at mapalawak ang papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng programa. Sa Aborlan, pinasinayaan naman ni Marcos Jr. ang 886.12 million peso Ibato-Iraan Small Reservoir Irrigation Project na inaasahang magbibigay ng patubig sa 1,072 hectares na sakahan at makikinabang ang 425 na mga magsasaka. Nag-aerial inspection rin ng Pangulo sa Malampaya Phase 4 project na nakatakdang magpalawig sa operasyon ng pinakamalaking pinagkukunan ng natural gas sa bansa hanggang 2034. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.